Gusto ko rin isipin nyo kung sino nasa likod din ito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Umpisa po tayo noong unang mag-hearing, si Butch Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabong noong una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede niyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Pangalawa, merong isang family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong niyo, si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Checkin niyo. Si Inonog, tiga-Tanay. Si Chris Habilio, tiga-Tanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung Magbanwa, tiga-Tanay pa rin. Yung family, puro Tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Inonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nangungontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para kumita. Yang number one, kung makikita nyo, yan ang Inonog, Butch Inonog. Siya mismo ang bumibitaw ng ano. Hindi siya small time. Yan. Ang entry name niya, BGT1, Matao, Baluarte, Guapo. Fight number, ano yan, makikita nyo pangalan niya dyan, nakasulat Butch. Isa siya sa owner. So, yung sinasabi niya hindi niya alam, yan, okay, na hindi siya nagsasabong talaga. Number two, nakikita niyo si Inonog na andun doon sa likuran ni Lito Guerra na kasama niya, magkakasama sila sa entry yan. So, ibig sabihin, nandun din siya sa arenang yan. December 20, 2021. Number 3, siya pa rin ang bumibitaw niyan. Si Inonog pa rin. Yung Chris Habilio, Julius Habilio, tatlo yung Habiliong yan, brothers na yan. Na sinasabing financier. Sabi ni Inonog, wala rin sa kinalaman dyan, hindi niya kilala, pero tiga-Tanay, same barangay, pare-pare sila. Okay? Tingnan niyo yung number 4. Kung titingnan niyo yun, December 20, 2021, sa Manila Arena, ang entry nila BGT1, yan yung binibitawan ni ano kanina, ni Onog na picture. Team BGT1, Baluarte, Guapo. Ang owner, Butch. Tignan niyo yung posta nila. Yung posta itong sila Habilio, sila Julius. Ang posta nila, lahat, pumuposta lang sila doon sa manok na kalaban ni Inonog. Yung binibitawan nila. Meron sila Inonog, dalawang resultado to, number 225 at 249, meron ang manok ni Inonog, nasa wala ang pusta nila Julius, nila Habilio. All in all, yung araw na yun, ang kinita nila 1,194,941. That was sa December 2020. Number 5. December 28, hindi raw sila magkakilala. BGT1 na naman, entry na naman ni Inonog. Ibang araw to, December 28. Okay. 4 na laban niya. 200, 208, 229, 240. Lahat ng pusta ni Julius na hindi niya kilala, nasa wala na naman. Ang kinita nila nung araw niya, 969,000. December 21, the next day, may dalawa na naman silang manok na nilaban. Ang pusta na naman nila Julius, against na naman, sa manok na naman ni Inonog. Kumita sila ng 632,954. Brothers, Laguna. Kinontra niya sarili niyang manok. 250,000. Nakikita po namin to sa computer. Kinontra niya. Sa kabila pumusta. Ibig sabihin, sa kabila siya... Sa kabila pumusta, sa wala. Pumusta. Sa wala. Okay. Pinapaalala ko lang po sa inyo na lahat ng pustang to, hindi sa amin nilalaban. Kinukuha nila yan sa gitna. Hindi kami apektado dyan. Hindi kami ninanakawan nila dyan. Taong bayan. Okay. Number 9. December 7, sa Santa Cruz na naman.
J&J Brothers na naman. Entry na naman ni Habilio. Ito yung Habilio na to, ito yung sinasabi nung Magbanwa family na nakausapan nila nung mawala ng pamilya nila na ito yung amo nila. Tapos biglang hindi na nila makontak. Okay. J&J Brothers, sa meron, ang pustan dito si Habilio, sa wala na naman, 100,000. Ito, Manila Arena uli. December 13, ito na naman yung entry nila, yung nagpunta rito Baricar na tinanong nyo, na nagamit lang daw ang pangalan niya. Nasa pangalan niya itong entry na to, December 13. Pero ang lumaban, manok nila ni Inonog. Ang posta na naman nila Habilio, sa kalaban na naman sa King Arthur, 200,000 noong araw na yan. Okay. So, isa na lang. December 23, sa Manila Arena, si Bari Carule, yung nagpunta rito yung last week, ang sabi niya, slot lang daw niyan. Ang sabi niya, ginamit lang yata nila, Inonog to. Tignan niyo ang pusta niya, ang pusta rito ni Habilio uli, ang daming internet, ang daming sultada nito. 108, 151, 179, 221, tsaka 243, 255. Lahat ng pusta nila sa kalaban. Kumita sila ng 2,595,980. So, ang na-check lang namin, sa loob niyang ilang araw na yan, ang kinita nila is 8,447,831. Ngayon, number 12, yan po yung tatlong Habilio na sinasabi niya hindi niya kilala. Tigatanay din yan. Pare-pareho silang tigatanay. Number 13. O yan yung ID niya. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung system ng mga pandaraya, yung mga sindikato. Isa lang niyan sa na-identify namin na sinasabi po ni Inonog na hindi niya kilala. Pero tignan nyo kung pag-aaralan ko, kasi ako nga ang nakakaalam ng mga gaming na ganyan, makipag-usap lang siya sa maraming ganyan. Tatayaan nila lahat ng makina, iba-ibang account. Yan yung sinasabi nila nung una na hearing, hinahanap nila 200 million. Sino naghahanap ng 200 million? Sila Inonog ba? Sino? Meron sila sinabing 200 million na si IDG dati. Ilan yung tinitimbrihan na yan? Ang tawag doon timbre. Ilang financer yan? Hindi ko ma-check yung mga iba, Your Honor. Dahil hindi ko naman nakita yung mga pangalan eh. May ano nga, hindi namin ma-check yun. So in short, Mr. Atong Ang, gusto mo talagang yung presentation mo kayo na klaro yon na involved sa panunyupi yung mga Habilio brothers at Inonog. Yun ang ibig mo sabihin. Nanalo silang 8 point something million dahil sa panunyupi. Your Honor, Yun. hindi ko rin masasabing choppy yan o kung anong klase ginagawa nila. Pero Ko lang basta klaro sa presentation mo, nasa kabila sila tumataya. at ito po lang, napatunayan po natin. Very clear mo yun, recorded yun di ba? Computerized yun. Choppy na nga tawag kaya lang pag Yung ang tawag noon dahil doon sila tumataya sa kalaban ng manok nila. Yes, Di ba? lahat po ng taya ni Habilio, kung alin yung entry ni Inonog, nasa kabila sila lagi all the way. Lusot lahat. Pero hindi ko naman ma-check yan eh. So sino ngayon ang magagalit sa kanilang panyunyupi? Wala pong magagali. Sila yung makakausap eh. O baka hindi po binigay. Hindi ko, kung marami silang kausap na financer po, Your Honor, hindi ko naman hindi, kasi lalawakan ko utak ko, kung marami connection si Inonog, kung marami bakit lagi ang manok niya ang kinukontra ng mga financer? Okay. Yun ang ini-explain ko na sa inyo. Yes. Every time papasok ang manok niya, isang financer na to, kumita ng 8 million mahigit sa loob lang ng ilang araw. Ilan niyang sinabihan niyang yan? Ilan nakausap niya? Okay. So settled na natin yan na involved sila sa game fixing. Settled na niya. Ako mismo, nag-agree ko with your presentation, I am totally convinced na involved sila sa game fixing. Now, with the existence of the game fixing, sino ngayon ang apektado at nagagalit sa game fixing na ginagawa nila?
Kung ako tatanungin, Your Honor, Yes po. number 100% game fixing na talaga yan. Yes. Base Sino sa nakikita ko. magagalit? Pero ito ang question mark dyan. Ito yung isang possible pa. Kung may isang financer kang kausap at isang financer uli na iba ang tip mo, isang financer iba uli, hindi mo pinatama yung ibang financer, nagbigay sa'yo ng pera, kasi hindi ka naman pwedeng tumaya pag wala kang deposit eh. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan. Mapapatayan talaga yan. Iba tip mo sa akin, iba ang tip mo rito, iba ang tip mo dito. Nagbebenta ng laro ang tawag doon. Lahat ng sinasabi ko dito, ang dami sa bungero nakakarinig dyan. Maiintindihan nila yung sinasabi ko. Lengguwahe ito na sa bungero. Nagtitip ka ng tsope, ang daming ganyan. Machecheck nyo sa lahat ng sabungan. Sa buong Pilipinas, pag may tsope, ginugulpi talaga nila eh. So, sa sinasabi mo na yan, parang sinasabi mo na itong nawawalang 34 na tao, most likely, ang responsable sa pagkawala nito ay itong mga involved sa game fixing o yung tinamaan ng game fixing or Ang isang handler, para saktan mo, para mawala, is either nagamit mo or binalian ang manok mo na hindi or sinira ang manok mo na hindi mo alam. Pwedeng amo ang titira diyan. Maraming istorya ganyan. Alam mo, manok mo, yung kung sino may-ari ng manok na entry, ginalaw ng handler yan, itinip sa iba. Ang dami nagbebenta ng laro. O itong 4 na manok ko kontrahin nyo, ibebenta sa mga tao yan. how about yung reputation ng WPC? Hindi ba masisira ang iyong palaro dahil may nagiging fixing doon sa Sa amin po, WPC? kaya kami ang number 1, dahil yung pang-inspect namin, from tare, from entry, tsaka kami, bihira, hindi, halos buong Pilipinas ang umi-entry. Luzon, Visayas, Mindanao, magkakilala kami. Nakakapasok lang, hindi kilala, every Monday at o Thursday, yung tinatawag na invitational. Or, ang manok nila, sabi nga nila, Baricar, na wala silang manok ngayon, araw nila, ang tawag doon, nag-finance ng iba. Ngayon, yung finance mo, pag chinyope, hindi mo na malalaman. Sa amin naman, sa kumpanya namin, Your Honor, hindi kami affected, pero binabantayan namin talaga yung integrity ng ano namin. Ang kailangan, para lumaki ang isang negosyo mo, kailangan pag tumama ang tao, bayad ka agad. Yun ang number 1. So, klaro sinasabi mo na regardless kung may mangyayaring panyunyupi sa mga sabungan mo, madiscover nyo yun na panyunyupi, hindi ka galit. Hindi ka interesado sa kanila. Wala ka makialam. Kung panyupi kayo naman nyupi, bahala kayo dyan. Wala ka makialam. Sa number 14 na tayo. Si Don Patigonan or Julie Patigonan, tagal ko na rin tao, pero sinasabi ko nga sa inyo, na sa construction niya, sa buong sila nag-aasikaso, pinagkakatiwala ako siya sa mga construction namin talaga. Kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan nyo yung ito. 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder. Sa Tanay din, na-dismiss. 2019 to as early as 2019, tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang matapos itong araw na to hanggang huli. 2019, kinasuhan siya. Sandali, 2019, kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019, wala pang wala pang isabong noon. May mga sabong na ho kami nun. Pero wala pang isabong, yung Wala, ang pagkor, isang taon lang po mahigit. Pero itong kami magkakalaban sa sabong, matagal na ho to. Ilang taon na kaming ilang taon na kami nag-iisabong dahil kapareho nga sabi ni Ma'am Andrea, ni Chairman Andrea, with or without regulation of ng PAGCOR, hindi kikita ang pag hindi na-regulate yan, hindi kikita kasi existing na. Ngayon, ako, para maka-operate ako, yan yung sinasabi ko nga, na nagpagawa ako ng ordinansa sa local government. Ang ordinansa is talagang yan ang batas na talagang sinabing batas para sa sabong, pero within the territory lang. Ganun ang ginawa ko dyan.
So, nag-ooperate ako ng legal ako maski noon pa. Never ako nag-operate ng illegal. So anong mas maganda? Bago pumasok ang pagkor o Alin na mas malaki? Your ano Honor? mas malaki sa'yo? Kita mo. Bigla lumaki ngayon kasi naging ano na eh. Nagkaroon kasi ng ano eh, nagkaroon na ng internet na todo, nagkaroon ng payment system. Pinag-aralan ko lahat, magka-COVID lahat. Nagkaroon na ng mga na-improve kasi pag ako siya nag-design, nag-upgrade ako na upgrade. So nagpasalamat ka sa pagkor na nalegal kayo at lumaki pa yung income mo. Well, legal na, hindi ako masyadong after sa pera, Your Honor. Hindi, kaya nagpasalamat ka. Nagpapasalamat ako kasi ang gusto ko talaga po ay tumulong sa gobyerno lagi. Okay, maganda. Kaya nga ako rin nag-suggest na taksan kami ng ano, yung suggest na 5% of GGR. Ako, So, klaro natin ha, without pagko-regulation, mababa ang kita nyo. With pagko-regulation, gumanda. Ay, Ang mas takbo maganda ng po. isabong. Una-una mga bangko, ang mga payment system, Okay. open na kami. Kasi alam nila legal na legal eh. Kasi pag ipapakita mo po sa bangko is ordinance lang, nagkakaroon ng question eh. Thank you. Anong ginagawa ko doon? Na-dismiss to dahil talaga naman wala siya ron eh. Yan yung number 14. Ito, tingnan yung kasunod. Ito, 2019. 2020 na naman, tingnan yung next picture. May bank robbery sa Metrobank. Metrobank Manila. Nakita niyo picture ni Don no? Kinuha sa Facebook niya na may hawak siyang baril. Ginawa siyang leader ng gang. Number 15 niya, tingnan nyo. Okay. Nung nakita namin sa TV, nakita si Diario, nagsumbong sa akin si Don. Sabi sa akin, Amo, ano nangyari? Ba't nasama ako dyan? Ang ginawa namin, sabi ko, nasaan ka nung araw na yun? Napakaswerte naman po. Sige, naandun siya sa, ang ginawa ko, sino ko muna, naandun siya, nagkataon naman na naandun siya sa sinuluan, nagpapakain ng mga maraming tao. Doon sa mismong Jollibee. Ngayon, pumunta ako tinawag ko kay pare RJ Mia, kung pwedeng i-connect kami, kasi wanted na siya, nandiyan ang picture eh. Kung pwede kami daling kay General Elazar. Ganito, para mabilis tayo ha, kasi mahaba, malaki Sure, masyado sure, ang oras na kinuha mo. Gusto Ganito lang, gusto ko lang malaman sa'yo, yung kay Dondon, you are trying to portray Dondon na parang nagiging biktima ng conspiracy. Hindi, Di ba? kasama po to. Andito, malapit na to. Kasi meron kasing police na nag-offer sa amin na dukutin to. Sasabihin ko sa inyo kung sino. Sige, tuloy mo nga, pakibilis-bilis Pero Sige. Yoro, kailangan maintindihan natin ito konting-konti para malinaw. Para natin makikita po ang conspiracy po na ako eh. Ito. Nakita niyo si Don. Nung lumabas yung resulta, nung inano ni ang ginawa ni General Elazar, pinakuha niya ang video sa pinatawag niya yung manager, pati mga empleyado, napatunayan na si Don naandun nga nung same time. So, madali salita, na-dismiss uli. O, ito na naman. Ito yung mabigat na power na hindi mo na maintindihan kung sino sumakay dito. Habang nagkakaproblema tayo dito na nag-uusap, February 28, doon na naman sa Murong Salipan na naman, meron na namang nag-file na naman ng frustrated murder na naman. Kaya doon. Na-issuean siya ng warrant na naman. Tapos, tanay na naman to. Sinasabi na naman na tapos nung mag-bail siya, nakita ng mga tao, group na naman. Anong group? Hindi, ang ginamit na pangalan, yung nakaraang nagdemanda sa kanya. Yung grupo na yun. Pero bakit nandun na naman sila inunog? Inunog. Andyan ka, magwag ka muna. Kumsik. Sige. Pwede ko siguro na lahat to. Tapusin Yeah, salamat po. So sa madaling salita, nakapagpiansa po si Don. At least makikita nyo lang, ang nangyari po doon, wala man lang preliminary investigation or PI, wala man lang subpina, nagkaroon siya ng warrant bigla. Napakaswerte naman, at least ang uhuli sa kanya, nasabi ko, takbo kagad kami, nag-bail kami. Hindi ko alam kung plano, dukutin ba siya o ano. Okay. So, tapos po tayo dito. Ngayon,
Yung next picture naman. Tingnan niyo yung number 19 yan. Yan yung si Indon Alvin, yung nagsasalita kanina. Na-convict siya, convicted siya nung 2000 na 2018 ba yun? Sa Tanay. Tika Tanay din yan. Bakit Tanay na naman? Kanina Tanay. Tanay siya. Convicted sa drugstore, nag-plea bargain yata, kaya nagkaroon ng ano. Tapos, noong 2020, nahuli na naman siya ng mga pulis na naman. Sinasabi niya, galing siya sa sabungan namin. Anong oras yun kung galing siya sa sabungan namin? Anong oras ba siya nahuli? Hindi natin alam. Kung galing sa sabungan namin, na imposible, anyway, ayoko ng conclusion ko, nahuli siya sa drugs na naman. Same offense. Tigatanay itong taong to. Bakit puro tigatanay? Ang lumalabas ng mga testigo ngayon. Buong Pilipinas ang sumasali sa amin. May tiga Mindanao, may kung saan. So, madali salita, tapos tayo dyan, matatapos na yan eh. Papasok na tayo doon sa importante. June 19, 2021, around 10:30, yung bahay ko sa Mandaluyong, nandun ako nakatira. Malapit sa squatter, doon ako nakatira talaga eh. Inisa ng granada bahay ko, pinagbabaril yung gate namin. Sino ang may gawa niyan? Balay mo? Bahay mo? Bahay ko mismo. Yung gate namin. Kaya may mga pulis nga, pwede niyo po ipacheck to sa Mandaluyong Police. Ipacheck niyo, pwede niyo i-check ngayon. Kompleto sila picture, kompleto lahat. Actually, may checkpoint. Pinagbabaril yung bahay ko at initsa kami ng granada. Swerte yung granada, hindi rin pumutok. Pinuntahan nila, pinaputok nila. Tapang mga gumawa nito. Bahay ni Atong Ang, in-strapping, tinapunan ng granada. Kasi walang gwardiya, dire-diretso lang eh, nasa tabi ng kalye eh. Okay, sige. Nasa tabi ako ng squatter, hindi po ako kilala, alam nila bahay ko eh. Thank you. Sige. Nasa tabi po ako ng squatter, 5 floors na building, opisina, ibaba. Doon po ako nakatira. 48 Calbayo, kaya sabi ko na, wala naman ako kinakatakutan dyan eh. Sanay naman ako. Ngayon, January 27, ultimo nga po, Manila Arena, initsa ng granada. 2 beses. Nagpunta ang Soko, nagpunta lahat. Sumabog ang granada? Sumabog? Nakita ng video, pwede nyo itanong sa... Hindi. Tinatanong kita, sumabog bang granada? Swerte, hindi sumabog pero pinasabog ng mga pulis. Nagpunta sila lahat. Yung June 19, sumabog din, hindi? Well, I think dalawa yung granada na nakita. Baka isang bato yun eh. Nakita nila sa video. Hindi, dalawa ito, June 19 at saka January 27. Dalawang grenade throwing incident. In both incidents, sumabog bang granada? Nag-explode? Yung Well, June ang 19, sumabog? Ang baril po, putok. Ang granada, hindi naman ibig sabihin na granada, hindi naman napapractice yan eh. Kung criminal ka, kung initsa mo, kung hindi tama pagtanggal mo ng pin, o kung hindi ano, pero hindi ko matanda, pwede nyo check sa police kung may pin. Pero hindi sumabog. Yung oras, nakita eh, pero sumabog. Your Honor, sumabog. Ang pwede nyo check kasi hindi ko alam, hindi ako nakialam. Okay. Yung mga police po, check nyo kasi mahirap po magkota ko dahil iba, sila rin imbestigan yan. Meron silang video, CCTV, nakita nila kung sino ng mga ano, maski doon sa amin, nakita nila yung sasakyan na nagpaputok, lahat, yung namarel, lumang kotseng puti. So sa madaling salita, pati buhay ko, nandiyan na. So, okay, ito ngayon. Kunti na lang. 23. Kung makikita nyo rito, ito yung mga bandang ito August na nga ito eh. 2021. Nag-request kami sa NBI, sa NBI 24, CIDG, at pumunta ron, CIDG, tapos sa DICT, tsaka PAGCOR. Kung makikita nyo, ang nagpunta sa aming NBI, si Deputy Director Dongalio, Atty. Dongalio. At ito ang pinakamaganda, ano punta sa amin, si Colonel Campo Rogar. Dito nyo makikita ngayon to. Sino itong Colonel Campo Rogar? Nagmi-meeting po kami sa opisina. Andyan yung cybercrime. Ibig sabihin, malinis sa intensyon namin talaga.
Nagsusumbo talaga ako. Kasi gusto ko legal lahat eh. Ando na yung BI, isang table na mahaba kami. Ang legality kasi, pagka meron kang, ito yung mga result to. Ganito kakapal ang reklamo namin sa kanila. 90 katao yata yan. So, sa madaling salita, pinag-aaralan namin. Pinag-aaralan nila na hindi pwedeng basta-basta maghuli. Kailangan may search warrant, may judge, kung ano-ano. Tapos, meron kami mga nakacheck sa Bacolod, may Sambuanga pa yata, may kung saan lugar. Ang tagal nag-uusap, tapos, eto si Colonel Rogart, sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Hindi ko, nandiyan siya pwede niyo tanungin. Tsaka yung MBA, nandito si Atty. Dungalo. Karap yung mga tao. When you say Colonel Rogart, Colonel Rogart Campo. Siya nandun eh. siya nagsabi sa'yo, nag-volunteer na dukutin namin? Siya ang head ng NCR, CIDG noon. Siya nagpunta. Okay, tapos sabi niya, dukutin namin? Sabi niya sa harap namin ganun, hindi ko alam kung nagbibiro siya o ano. Gusto mo dukutin na lang namin eh. Sabi ko, hindi kami nagagawin niya. Provincial Yes, Your Honor. Kaya nagsusumbong na nga ho ako. Kasi makikita niyo hanggang matapos to eh. Nagsusumbong na nga ho ako eh. Okay? Twice ko na siya nakita eh. Meron pa kasunod to na isa na lang. Sinabi niya yon sa harap nila, pwede niyo itanong sa kila Atty. Donggalio. May ina ako sa mga pangalan na ganyan. Sinabi niya sa harap pati mga empleyado ko. Hindi ko alam kung nabibiro siya. Seryoso, naghahanap kami ng kaso ng mga tao eh. Pati mga IT namin na andun eh. Ngayon, pagkatapos noon, naging PDF, hindi ko na siya nakita after last January. PD niya ata siya ng hindi ako matandain sa pangalan. Sinabi sa akin ni parang RJ Mia, yung bagong PD raw, yun daw yung CID or something, gusto raw ako makausap. Nasa lipa ako noon. Napunta siya. Sabi ko, sige, gusto ko makita yung mukha para makilala ko. Nakita ko, siya rin niya ngayon, si Colonel Rogart. Pagdating po doon, sabi ko, yes, Colonel, anong balita? Eh, magkasama sila ron. May pinakita siya mga picture na hindi ko maintindihan eh. Barracks o ano, ganito. Na opisina na pinapagawa niya ron. Ang sabi niya, sir, sir, boss, hindi ko matanda, sabi niya, sir, pinakikita niya, tingnan mo itong mga picture na ginagawa kong ganito. Saka magbe-birthday pa siya nun. Saka magbe-blessing yata nung opisina na yan. Sabi niya, tingnan niyo itong mga, ang dami ng picture na yan. Sabi niya, sir, baka, akala ko hingi ng donation. Okay, para pampagawa. Usually, gano'n naman eh. Nagpapagawa talaga ako ng mga kapo, pati army. Tinutulungan ko eh. Okay. Ngayon, nagulat ako sa sinabi niya. Sabi niya, sir, baka imbitahin namin kayo doon, birthday ko, tapos at the same time, i-blessing doon, tapos sabi mo sa mga tao na ikaw ang gumastos doon, ikaw ang nagpagawa. Nagulat ako, sabi ko, ba't mo ako tuturuan magsinungaling? Nagulat ako doon. Sabi niya, hindi, kasi may mga ini-explain siya eh. Sabi ko, ako, Colonel, binigyan ko 1 milyon. Binigyan ko 1 milyon. Sabi ko, Colonel, eto 1 milyon, ipagawa mo na lang ipagawa mo, patapos mo na yan para sa finishing sa lahat. Which is tinanggap naman niya. Kaya lang bakit niya ako tinuturuan magsinungaling? Hindi nga po ako sinungaling, Your Honor. Diretso akong tao at ayoko na yung gulo-gulo. Sinasabi nga niya, dukutin yung tao eh. Hindi nga ako pumapayag eh. Ngayon, siya ang PD ngayon. Pati nakukulong, pati sa drugs, pinipilit niya yung mga pulis na may kasalanan na hindi naman totoo. Kaya natataka ko, sino ba ang nasa likod ni Rogart? Ito. So, balik ko ang tanong sa'yo. Sino? Para... Ito muna. Okay. Bakit niya pinaplatid ang ba niya ako na pumunta ako sa kapo niya noong January, birthday daw niya, na sabihin ko sa mga tao ako nagpagawa ng kampo niya. Ano purpose nun? Hindi ko alam. Ayun, nakita niyo naman tinatrabaho na ako 2019, pati bahay ko pinagbababaril na.
Okay. Ngayon, sino nasa likod nito? Wala akong iisipin iba. Matino akong tao eh. Siyempre, kalaban ko sa negosyo. Sino-sino? Na kapareho na sabi ko, iisang grupo to, malalaman ko naman kung sino mga nag-operate. Kaya alam ko, kung nandito na sana sila, ituturo. Talaga naman may papaliwanag ko, talaga sila nag-operate eh. Congressman ba? Eto, conclusion ko lang to ha. Okay, go ahead. Congressman ba na si Congressman ko pa si Congressman Tevez ba? Congressman Kaibigan ko Tevez. yun. Siguro, isa sa kumpanya eh. Okay. Hindi naman siguro. Kasi matagal na ako nagtuturo. Ang totoo niyan, nagkausap kami ni Kong Arnie. Sabi niya, pinapatawag ako sa Senate. Sabi ko, kumusta na ba yung business mo? Sabi niya, ato, binigay ko na sa iba yan. Parang ganun yata yung sinabi. Iba na nag-ooperate yan. Sabi ko, ako lang nagturo kasi kung paano gagawin nung panahon na nag-i-start siya, Your Honor. Ngayon, sinasabi ko na kasi tatlong personality lang ang alam ko eh. Yung mga iba kasi mga parang iba na eh. Yung isa, si Bong na nga eh. Alam natin, very powerful, hawak niya lahat. Hindi naman tayo magkaila eh. Mga pulis dito, lahat. Bong Pineda. Okay. Yung isa nag-ooperate dyan. Sige. Alam naman natin na kanya, pag nagsinungaling pa sa sarap dito, iba na ang klase yun. Kasi lahat na nag-ooperate, Your Honor, maski ibang kumpanya, maski kami nag-ooperate, hindi naman pwede ilagay namin lagi ang pangalan namin eh. Kasi minsan bawal eh. Kapag si Kong Tevez, hindi niya pwede ilagay, di congressman siya. Mabuti na ibigay na niya sa iba. Ngayon, kapag isa congressman ng pagkakilala ko, saka sila Congressman Patrick Antonio, I don't think na sila yan. Napaplanuhin nila ako. Si Bong Pineda, siguro maybe. Dahil sa power niya, sa pera niya, hawak niya presidente, hawak niya ang pulis, wala akong magagawa ko, wala akong connection sa pulis eh. Okay. Sila General Cascola na class 86 na kakilala ko rin naman, classmate niyo po yata, hindi ko rin masasabing sila. Pero, sino may connection dito? Sino mag-uutos kay Rogar? Nakausapin ako na ganyan. Tapos lalabas sa mga testigo, tiga Tanay. Pati yun sa Manila, yung sinasabi niya si Denmar Simpuego, tao po yan ni Butch Inonog. Tiga Tanay din. Bakit lahat ng testigo rito, Tanay? Lahat ng kaso na kukuha namin, Tanay po. Bakit? Iisa lang ang nakakita, iisa lang ang nakarinig sa dami ng tao.